Eto, 'wag muna nating guluhin ang isipan natin sa pamamagitan ng mga kaguluhan sa West Philippines Sea 'no. Guluhin muna natin ang isipan natin sa pamamagitan ng mga interesting topic na katulad nito 'no. So eto, totoong time travel story mga kapatid ni Sergey, Ponomarenko 'no. Samahan ninyo ako mga kapatid, itong videong panonoorin natin, very interesting 'to 'no, mula kay Random Pinas 'no. Kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng kuwento at napapaisip ka 'no, totoo kaya yung mga ganitong, kuwento, larawan, video ng mga taong nakapag-time travel daw, puwedeng pumunta sa hinaharap o pumunta sa nakaraan. Well, anyway, panoorin natin 'to mga kapatid, samahan lang ninyo ako pero siyempre 'wag niyong kalimutan mag-subscribe kay Random Pinas at kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, 'wag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to mga tol. April 23, 2006, isang lalaki ang nakita sa Kiev, nakatitig sa matataas na gusali. 2006. Ayon sa mga saksi, litong-lito at balisa ang lalaki. Inakala nilang naliligaw na turista ito, pero ang hindi nila alam, ang lalaki, isang time traveler. Oh. April 26 nang inaresto ng 2 pulis ang isang lalaking kahina-hinalang ikinikilos. Nasa 20 hanggang 30 years old ang edad nito. Tila litong-lito ang lalaki, panay ang tanong kung ano na ang taon. Sergey Ponomarenko ang pangalang binigay ng lalaki na ilang minuto lamang ang nakalipas ay nasa taong 1958. Hiningan ng identification ng pulis ang lalaki at ikinagulat nila ang kanilang natanggap. Ang ID ni Sergey ay national ID card na binibigay sa mga mamamayan noong panahon ng Soviet Union. Maalalang nagkaroon lamang ng independence ang Ukraine nang mabuwag ang Soviet Union noong 1991. Tugma naman ang itsura ng lalaki sa litratong nasa ID. Okay. Napansin ng mga pulis na tila iba ang pananamit ni Sergey. Imbis na modernong kasuotan, ang suot ni Sergey Ponomarenko ay mga lumang kasuotan mula noong 1950s at may nakasabit ding antik na kamera sa kanyang leeg. Sa tingin ng mga pulis ay baliw si Ponomarenko at kailangan ng medical intervention, kaya dinala nila si Sergey sa isang psychiatric clinic sa Kiev kung saan in-examine siya ni Dr. Pablo Kutrikov. April 23, 2006 ang session, ni-record ni Dr. Kutrikov. Sa video binanggit ng lalaki na Sergey Valentinovich Ponomarenko. So etong video pinapanood natin ngayon, eto yung actual. No? Eto si Sergey Ponomarenko at eto yung interview sa kanya, no? Well, very interesting, no? Panoorin natin. Ang buo niyang pangalan, ipinanganak sa Kiev noong June 16, 1932. Dapat ay nasa 70 years old na siya, pero ang itsura niya ay nasa 30 years old lamang. Sinabi ni Sergey na ang huling naalala niya ay naglalakad siya sa Kiev kasama ang kanyang fiancé na si Valentina Kurish. Kumukuha daw siya ng mga litrato gamit ang kanyang kamera. Habang naglalakad ay nakakita raw siya ng kakaibang bagay sa kalangitan. Hugis kampana daw ito, lumilipad sa kakaibang paraan. Sinubukan niya itong kunan ng litrato at doon siya napunta sa taong 2006. Parang kabaliwan lamang ang kanyang sinasabi, ngunit may patunay si Sergey. Pinadevelop ni Dr. Kutrikov ang mga litrato. Isang eksperto ang pinatawag para ipadevelop ang film. Ikinagulat ng eksperto kung gaano kalumang film. 1970 pa nang ipatigil ang production ng ganoong film. Pero ang dala ni Sergey, maayos na maayos pa. Nang ma-develop ang film, nakita ang mga litrato ng Kiev noong 1950s. Litrato ng isang babaeng nasa parehas na edad ni Sergey at litrato ni Sergey, suot ang parehas sa damit na suot niya habang ini-interview siya ni Dr. Kutrikov. Pero ang pinaka nakakamangha sa mga litrato ay ang bell-shaped UFO na inilarawan ni Sergey. Sapat na impormasyon ito para imbestigahan pa ang insidente. April 25, 2006, nagkaroon muli ng recorded interview si Sergey kasama si Dr. Kutrikov. Hinarap sa kanya mga litrato para kay Sergey. Kumpirmasyon ito ng kanyang mga sinasabi. Sinabi ni Sergey na hindi niya maintindihan ang object na ito at kung bakit sa eksaktong oras sa kinunan niya ang imahe ay napunta siya sa taong 2006.
Nang matapos ang kanilang pag-uusap, nakita sa security camera na pumasok siya sa kanyang kwarto sa klinik at hindi na muling nakita pa. Hindi siya nakitang lumabas ng kwarto. Imposible rin siya makatakas dahil may steel bar sa mga bintana. Nawawala si Sergey. Inimbestigahan ng mga pulis ang mga lumang ID records mula sa Soviet Union na kumpirma nilang may isang Sergey Ponomarenko mula sa Kiev. Sa reports nakita nilang officially declared missing noong 1960. Kamukha no? Pero ito mas matanda ng onte, no? Kasi siguro tumanda na. So ibig sabihin nawala doon sa kwarto, nakabalik no sa kanyang panahon. Wow. Sa reports nakita nilang officially declared missing noong 1960 si Sergey Ponomarenko. May litrato naman sila ni Valentina Krish, ang fiancé ni Sergey. Pinuntahan nila ito para tanungin. Nasa 70 years old na si Valentina at kinumpirma niyang nawala nga si Sergey noong 1958. Ngunit nagbalik din ito makalipas ang ilang araw. Ayon kay Valentina, sa pagbabalik ni Sergey, nakita raw niya ang future at na-interview siya sa national TV kung saan sinabi niyang sa hinaharap magkakaroon ng mga cellphone sa mga tao. Pinakita ni Valentina ang isang litrato. Pinadala raw sa kanya ito ni Sergey. Taong 2050 daw. Ito nakunan. Makikita sa litrato ang mas matandang Sergey at sa background makikita ang matataas na buildings. Mga buildings na hindi nag-i-exist noong 1958 o noong 2006. Huling nakita raw niya si Sergey noong 1970 kung saan siya ay naglaho muli at hindi na muling nakita pa. Tila wala ng balikan ang huling time travel ni Sergey Ponomarenko. Isa yun sa mga ayoko mangyari kapag halimbawa na-discover yung time travel machine o time traveling machine. Yung tipong hindi ka na makakabalik sa sa original time mo. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Kahit na sabi mo makikita mo yung future, wala syempre iba pa rin yung kasalukuyan mo di ba? Totoo kaya tong kwentong to? Yung time travel ni Sergey Ponomarenko. Matagal nang usapin ang konsepto ng time travel. Madalas mo itong makikita sa usaping science fiction. 1717 nang sinulat ni Louis Sebastian Mercier ang librong The Year 2440 kung saan ang bida nag-time travel sa hinaharap ng ilang daan taon. Sinubukan ding talakayin ng time travel sa A Christmas Carol ni Charles Dickens noong 1843. Pero ang istorya nagpalaki sa usaping time travel ay ang The Time Machine, sinulat ni H.G. Wells noong 1895. Pero posible nga ba ang time travel? 1905 nang pinablish ni Albert Einstein ang Theory of Relativity. Ayon kay Einstein, mas mabagal ang gumagalaw na orasan kumpara sa nakapirming orasan. Mas mabilis ang galaw mo, mas mabagal ang oras. Halimbawa ay kung maglalakbay ka sa space sa bilis ng 99.9995% ng speed of light, 1 taon palayo at 1 taon pabalik, bali 2 taon sa oras mo. Pagbalik mo sa Earth, 200 years na ang lumipas. Time travel! Wow. Napatunayan naman ang theory na yan kung maglalagay ka ng isang accurate na orasan sa isang eroplano at paliliparin mo ito sa pare sa direksyon ng ikot ng Earth. Paglapag mo, makikita mong bahagyang mas mabagal ang ginalaw ng relo kumpara sa mga relong nakapirme sa Earth. Ganun? Ang tawag dyan ay special relativity. 1915 pinablish ni Einstein ang general relativity kung saan sinasabing ang gravity ay isang geometric property ng space-time. Mas mataas ang gravity, mas mabagal ang oras. Tinatawag na gravitational time dilation. Magandang halimbawa nito ay ang eksena sa pelikulang Interstellar. Lumapag ang crew sa isang planetang malapit sa isang black hole. At dahil sa sobrang taas ng gravity, mabagal ang oras. Kaya't pagbalik nila sa station, matanda nang naiwan nilang astronaut. Time dilation. Ang mga GPS satellites nasa 12,000 miles above Earth's surface, kaya't mas mababa ang gravity doon. Mas mabilis ang oras. Dahil dyan regular na ina-adjust ang oras sa mga ito para mag-match sa oras natin dito sa surface ng Earth. Pero ang lahat ng yan ay pag-time travel sa future. Paano naman ang pag-time travel sa nakaraan? Mas kontrobersyal ang usapin na yan. Hindi lahat ng physicists naniniwalang posible yan. Theoretically, possible yan sa theory ni Einstein.
Ibebend o iwawarp ang space-time para makagawa ng shortcut mula sa dalawang points sa space. Kung kaya mo mag-travel ng mas mabilis pa sa speed of light, dagdag sa kakayahang i-bend o i-warp ang space-time na parang cylinder, theoretically speaking, makakapag-travel ka sa nakaraan. Pero para gawin niya, malaking amount ng enerhiya ang kakailanganin. Baka mas malaking enerhiya pa sa kayang ibigay ng isang sumabog na bituin. Hindi natin kayang gawin yan sa ngayon. Pero maaaring kaya ng isang advanced civilization. Civilization na maaaring nagpapalipad ng mga ganitong craft. Kaya't anong nangyari kay Sergei Ponomarenko? Nang kinunan niya ang UFO na ito, maaari bang pumasok siya sa isang wormhole, nagkaroon ng anomaly sa space-time, naging dahilan para siya ay makapag-time travel? Constantly, tayo naman talaga ay nagta-time travel, mga kapatid, di ba? Pero papunta lahat tayo sa future, di ba? Yung ngayong segundong to ay lumilipas habang nagsasalita ako. Kanina umpisa pa lang ng video, ngayon nasa lagpas kalahati na tayo. Nakapag-time travel na tayo doon. Pero iba naman yung kwento nito, no? Na talaga nagpunta siya, sobrang napakalayo sa panahon niya. Pero mo, no, 1960 to 2006, 'di ba? Napakalayo noon. Tapos bumalik ulit siya sa original time niya. Tapos nag-time travel ulit siya, pero hindi na siya ulit nakabalik, no? Yun ang mahirap sa lahat eh. Pero theoretically, sabi ng gano'n ni Einstein, pwede mangyari yon, katulad yung mga ibinigay na example kanina, no? Kapag nag-travel ka ng bilis speed of light, tapos ta-travel ka ng 1 year at 1 year o 2 years pa alis ng mundo at 2 years pabalik ulit ng mundo. Yun lang yung lumipas na panahon mo, pero 25 years na yung nakalipas dito sa daigdig. Grabe yun, mga tol, no? Ngayon na alam na natin na theoretically, posible ang time travel. Totoo naman kaya ang istorya ni Sergei Ponomarenko? Totoo kaya? Hindi. Maraming naniniwala sa istorya ni Sergei Ponomarenko. Kapani-paniwala kasi ito. May recorded video, may mga litrato, may UFO, at may ID. So ito alamin natin. Magandang kwento siya, pero hindi pala siya totoo, no? So alamin natin, mga kapatid, paano? Kumpletos recados. Pero kung titingnan mabuti ang ID, may kakaiba dito. Malabo ang stamp print. Tila patuyo ng stamp pad na ginamit. Ang mga orihinal na Cosmol ID card sa Soviet Union, palaging maliwanag at visible ang stamp. Mas matingkad kumpara sa ID ni Ponomarenko. Hindi lang yan, pati ang buwan ng birthday, mali. Sinabi ni Ponomarenko, June 16, 1932 siya ipinanganak, pero sa ID, March. Sa istorya, sinasabing imposibleng nasa maayos na kondisyon ng film sa kamera ni Sergei dahil itinigil na daw ang production nito noong 1970. Sa panahon ng Soviet era, ang nangungunang film company ay ang Svema. Totoong hindi na sila naglalabas ng ganoong film, pero mabibili mo pa ang Svema film hanggang noong 1990. Sinabi ng mga pulis, lumitaw si Sergei ng Tuesday, April 23, 2006. Ang kamera sa lobby, Wednesday, April 23. Pero parehas mali. Sunday ang April 23, 2006. Ang litrato ng mga pulis sa missing report ni Sergei at ang litratong pinadala kay Valentina tila parehas. Parehas ang damit, pati ang pagkakatikot ng kwelyo parehas. At ang mga building sa background ng litratong ito, inedit lang. Makikitang naulit pa ang ilang building. Kung titingnan online ang istoryang ito, tila paulit-ulit lamang, ngunit iba-iba ang bersyon. At ang pinanggalingan na orihinal na istorya, mga litrato, mga footages, isang documentary na ang title, The Time Traveler. Mula sa isang Ukrainian TV show na ang title ay Aliens. Now, alam na natin, mga kapatid. Kaya kung if ever, no, mapanood to ng kaibigan ninyo yung ganitong kwento, tapos ikwento sa inyo, alam mo ba, totoo yung time travel? May napanood ako, isang lalaki nag-time travel mula 1960 tas napunta sa 2006. O ito, ipanood mo sa kanya. O, eto na yung magde-debunk doon sa kwentong yan. Matindi naman ang disclaimer ng palabas na ito. Ito ang disclaimer. The Alien series aims to restore scenes of controversial topics.
Any theory or hypothesis proposed cannot be considered to be correct, and further scientific research is required. All scene restorations are based on the statements of witnesses. There is no conclusive evidence to prove the existence of aliens. Your opinion on this issue is up to you. Hoax lamang ang documentary. Makikita naman sa mga maling detalye ng mga dates at mga litrato. Kahit sa credits makikita may casting director. Pero bakit nga ba sobrang interesado tayo sa usaping time travel? Pagdating kasi sa oras, pantay-pantay ang lahat. Tama. Mayaman man o makapangyarihan, hindi kayang kontrolin ang oras. Tama. Sa huli, lahat tayo mauubusan ng oras. Tama. Sa time travel kasi, mapapaisip ka sa kung anong posible sa hinaharap. Sa mga panahong wala ka na, mapapaisip ka rin sa nakaraan, mga naging desisyon, pagkakamali, pagsisisi. Pero ang pinaka-importante ay ang ngayon. Gawin mo ang lahat ng pwede mong gawin, mga bagay na gusto mo at magpapasaya sa'yo. At pag dumating ang panahon na mauubos na ang iyong oras, masasabi mo na sa nakaraan, nagawa mo ang lahat. Yeah. Sa videong ito, tinalakay natin ang ilan pang istorya ng mga time travelers. Magandang panoorin mo rin yan. At huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Kaya talagang bisitahin nyo tong channel ni Random Pinas. Tulad nga nung nasabi niya kanina, bakit ba masyadong mabenta ang kwento ng time travel para sa ating mga tao? Kasi nga, napakahalaga ng oras. Pare-pareho tayong merong 24 hours para sa ating personal, no, pangsariling buhay. Pero ang kinalalamang lang ng mga mayayaman sa ating mga mahihirap, isa pamamagitan ng tinatawag nilang leverage, napaparami nila yung oras nila. Kaya nilang kumita ng limpak-limpak mga kapatid kahit na nasa bakasyon sila. Bakit? Kasi do meron silang 24 hours is napakarami nilang empleyado na nagbibigay ng oras para magtrabaho para sa kanila, 'di ba? 'Yun ang kaibahan nila sa atin. Tayo nagtatrabaho tayo, ginagamit natin yung 24 hours natin para sa pansarili natin. Sila hindi nila kailangan gawin 'yun. Merong nagtatrabaho para sa kanila, 'di ba? Kaya yung 24 hours nila ginagamit na lang nila sa kanilang self pleasure, mga ganyan. Ginagamit nila sa pagbabakasyon, sa pag-e-enjoy. Doon nila ginagamit yung 24 hours nila. Kasi yung pera nila, nagbabayad sila ng napakaraming tao. Binabayaran nila yung oras mo, oras ng mga empleyado, oras ng ibang tao para magtrabaho para sa kanila. Yung nang ginagawa nila mga kapatid, yung pera nila, binabayad nila para ibigay ng isang tao yung oras niya, 8 hours niya, para sa kapakinabangan niya. Magbabakasyon na lang ako. Ikaw, bayaran ko 8 hours mo, magtrabaho ka para sa akin. Magtinda ka para sa akin. Gumawa ka ng produkto para sa akin. Mag-deliver ka para sa akin. So lahat 'yon mga kapatid ay nagagawa kapag ikaw ay mayaman. Alright? So sana naging malinaw yan. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.